Man, isipin mo na lang, guys, para sa lahat po ng mga naghihintay din kami. Pero ito na, ang tunay na sagupaan. 1-0 na po ang Pilipinas. Third seed ang Pinas, fourth seed ang Myanmar. Obviously, we want to stay at the top 5 o kung bibigyan tayo ng pagkakataon, aangat natin hanggang sa pinakatuktok dahil nagigil ang Pilipinas pagkatapos ng kanilang talo kahapon sa Cambodia at hindi sila titigil hanggat maabot nila ang itaas. Ayun, ang aga ng Kati Binuya dito. Si Binuya ay hahampas. Grabe ka naman, pre, pumaplato ka agad, uy. Kakasigaw pa lang ni ate girl ng 5 seconds. Kakasigaw pa lang, pre. Level 2, tapos lumamang ka agad ng gold kasi naplatuhan. Ang sa akin lang parang nagmamadali eh. Nagmamadali si Binuya. Yun lang ang binibring up ko. Pero on all seriousness, I think he wants to get a significant advantage pagdating sa isang item. Ano rin kasi yun eh, isang dagger din yun eh, di ba? Sayang naman kung hindi niya makuha agad. Oo. Pakakasigaw pa lang, smash them. Di ba, Big Mac? Oh, wait lang! Uy! Hala, nabigyan ka agad si Pabico, pre. First blood, napunta sa Myanmar. Oo, tinamaan si Pabico ng isang bala. Pero halos ganun din naman kasi yung nangyayari kanina. Uy, si Bianya naman this time! Oh my gosh! Kiao Tuya is doing it! Yung si Lina Rome, i-accept mo na ba yan? Tinitingnan ko nga sa message request, pre. Baka na dun sa Selena user ng mundo eh. Mundo kasi, may dalawa kasi yung GC, pre. Meron sa Pilipinas, tapos meron sa buong mundo. So, tinitingnan ko parehas eh. Baka kung saan sa masali to. Pero ang ganda Ang ganda ng simula dito ni Kiao Tuya, pre. Isang attempt doon sa gitna na nakakuha siya ng assist at isang kill naman dito sa ibaba. Parang ang plano rin yata ng Myanmar eh, i-overwhelm talaga sila habang maaga pa. Si De La Cruz ngayon ang sasalo nung karamihan sa mga abyssal arrows na binabato dito nitong si Kiao Tuya. Hantus Web, medyo mapapalayo ng bahagya. 3K na naman ang total HP nitong Pagong at ang makakuha ng Pagong ay walang iba kundi hindi pa natin malalaman niya kasi si Binuya na naman pinapalaga pero namatay na. Wala iba kundi si Hantus Web at si Nepomuceno ang nakapagtala ng Pagong para sa Pilipinas. Although there were some initiations, at least we got a kill and an objective. Yeah, Binuya ay namatay. So siya lang talaga ang magiging kapalit or sakripisyo doon. Pero in-expatan nila si Pabico. Wala nang pantakas pa. Kasi kumonekta pa yung abyssal arrow. Tapos may trap-trap pa siya sa katawan. Men, 1-4 ang ating score at namumuro na to si Kiao Tuya. Kanina pa kumukonekta ang kanyang mga abyssal arrows. Medyo nahihirapan ng dito, Pilipinas. Kasi medyo wala rin tayong paraan para makapag-check ng vision eh. Aside from Pabico lang talaga. Looking at this again, ang ganda ng pwesto ni Meowmint. Free hit lang talaga siya through that Mystic Gush. Great retribution skill mula dito kay Nepomuceno. Pero again, continuously kailangan nating alalahanin yung mga abyssal arrows na binabato dito ni Kiao Tuya because he's gonna be coming from different directions. One moment, aasahan mo na nasa mid siya. This time, si Binuya naman ang pibigyan niya ng pressure. And so far, may isang patay na si Binuya at dalawa na itong si Pabico. Ang hirap na ito. Second death ni Pabico. Para sa isang Louie, importante pa naman dito na... pangatlo. Pangatlong death para dito kay Pabico. Ito yung mga bibihirang pagkakataon na makikita natin na ganito kahirap ang nagiging laruan ni Pabico. Retribution ay ginamit. Ipag-ihigante ata ni Nepomuceno. Makakatras si Kiao Tuya. At sa ibaba naman, sa itaas naman pala ay pupuntahan Hantuswe. Andun yun yung frigid breath mula dito kay De La Cruz. 2-5 ang ating score. Pre, lahat ng mga nangyayaring krimen para dito sa Myanmar ay involved si Kiao Tuya, pre. Siya ang activation code ng Myanmar eh. Parang every time na meron tumatama na abyssal arrow, senyales yun na pwede silang umatake. At umaabot sa punto na wala rin talaga magawa ang Pilipinas, lalo na pag tinamaan sila ng arrows. Kasi kung mapapansin mo rin yung mga battle spells nila, 3 ay flickers at isa ang vengeance. So very focused talaga sila sa pagkuha ng mga major objectives. Gaya nito, na tumulong na rin itong si Hein Tetwo na makakapag-flicker din naman palayo. Pero si Kiao Tuya nandun sa may river bush. Alam kaya ito ng Pilipinas. Tumutulong na rin si Hantuswe para makapwesto at hindi nila tatamaan. Walang tatamaan sa abyssal arrow. Pero si Nepomuceno naman ang malalatagan at mapapa-burst down na naman ng iba sa mga members. Bumapalag si Binuya sa babandang likuran. And it's gonna be a takedown against Hein. Medyo napalalim na naman si Binuya. And that is going to be a death para sa Pilipinas na naman ulit. De La Cruz will be using that conceal para makatakas. Pero mas maraming nakuha ang Myanmar sa pagkakataon na yun. Yun ang lason talaga ng
Abyssal Arrow, pre. Kanina pa tumatama. Even yung kay Binuya, yung attempt niya dun sa gitna eh. Alam mo yun, parang pinindot na lang ni Kiao Tuya yung kanyang Abyssal Arrow kasi kung sino yung nasa harapan, yun yung matik na tatargetin ng Abyssal Arrow. And yun yung nangyari, pre. Nagkaroon ng instant point second na stun na nakuha itong si Binuya. Ayan, napakaganda nung latag ni Miomient ng kanyang Mystic Gush. Ayan, di ba? Tumama ng konti, pre. So, hindi nakatakas doon. Itong si Binuya, medyo nagiging careless ang Team Philippines dito ha. Parang dinadaan nila sa santong paspasan, pre. Instead na laruin sa kung ano dapat yung kanilang gawin dito. Tumama na naman yung Abyssal Arrow. Pabiko ngayon ay atras, si De La Cruz bebebihin na uli. Itong si Binyanya kasi lagi nga siyang inaaraw-araw. Pre, paano ka naman makapaglaro ng magandang carry kung laging may nakadalaw sa'yo? Oo, medyo nahihirapan talaga sila makapalag pero this time papalag na naman yata si Nino Pomuceno at itong si Binuya nababa na yung Valkyrie's Descent pero nakapalibot na naman sa tatlo si Binuya ay nakakaramdam ng damage. Lipat sila dito kay Gord and that's gonna be Miomint finally going down. That's a bit of a shutdown gold na kinakailangan ng Pilipinas. Very essential yan and Binuya has finally taken his first kill. Yeah, mabuti naman ay nakakuha na ng kill dito si Binuya. Tsaka napatay nila itong si Miomient. At least kahit pa paano mapapabagal yung scaling ng isang gourd na alam mo naman. So pagka nakakuha ng mga items na magaganda yan ay aabangan mo talaga na mahirap kalaban. Actually napansin ko dun sa sapatos niya, naka-rabbit boots pala siya. So parang rotation at focus nitong Myanmar. Kasi nga naman pag may silina ka, kapag may tinamaan, dapat nandun ka kagad dun sa certain area na yun. Kaya siguro rapid boots din ang kanyang pinuhunanan. Yep, but so far, Turtle Control ay nasa Pilipinas. Obviously, papunta pa lang sila Hantu's Way. Naghahanap na naman siya ng kanyang mapupunteriya. De La Cruz tutulong ng bahagya. It's going to be a retribution battle. At makukuha ni Nepomuceno yan. 2 out of the 3 turtles ay napunta sa Pilipinas. Though that's gonna be delaying them for quite a bit. Si Nepomuceno lumalaban mag-isa. Napagamit na naman ang Appraiser's Wrath. Great skill para mahanap si Miomint. At yun ang isa sa mga pagkamatay na talagang hindi gugustuhin itong Myanmar. Unti-unting nakakabawi ngayon ang Pilipinas dahil sa mga retribution takes ni Nepomuceno. Yeah, pantabla talaga eh. Napakaganda no, ng naging attempt doon ng Team Philippines. And yung tapang din talaga ni Carl TC doon sa naging attempt nila. No? And this time, si Shine. Ang pupuntahan, yan na, nagdikit-dikit na sila mula doon sa dispersion and rotation. Talagang nag-antay lang ng pagkakataon si Pabico. Pare, nagagalit na si Nepomuceno. Nagagalit na si Carlito, pre. Nagalit kay kanina si Hanto Sue, di ba? Pinipace check siya kanina ni Hanto Sue. Sabi, ano lang, lintik lang nga walang gante. Di ba? Babawian ka din talaga namin. Taking a look at the instant replay, pre. Bang. Nung nakita ni Nepomuceno pinush back kasi, alam mo, kasalanan ni Hinto eh. Kasi hindi niya dapat tinulak pabalik. Itong si De La Cruz. Tinulak niya. Ayun, ganun talaga nangyari. Wala na. We told you so eh. Wag nyo talagang you don't do that, pare. Wag nyo gagawin yan kay the GOAT. The face of MLBB, Carlito, aka Nepomuceno. Oo, ikakasal pa yan. Na. Na? Ikakasal pa yan si Carl. Ikakasal. Tapos, Nako, kailangan yan. Nako. Sinasabi ko lang I'm just saying na matindi-tindi talaga ang motivation ni Carl TC sa lahat ng mga tournament niya ngayon. Diba? Sa comment section, hinanap na naman nila. Walang iba kundi itong si Shine na paggamit na naman ng Purify. Ulti yun para sa Fury. Ni Pomuceno nandito sa may purple objective. Nakukuha niya rin yung purple objective pero ilalaban na yata nilahan. Gagamitin na naman ng Mystic Dash nandito sa may palikuran para mag-clash na naman na iba sa mga members. Pero yung Razor's Wrath ang magsisimula ng lahat ng laban. Vienna also gets a kill. Takbo na naman ang Myanmar. Sige, tumakbo na kayo habang may lupa pa pero hindi namin papakawalan si Shine. Ano ba naman yan, par? Philippines takes it again. Wala na, pare. Nagalit na talaga ang Pinas. Kanina pa kasi kayo eh. Sabi ni Carl TC, sige, pagbibigyan ko kayo kasi ang ganda ng laro nyo nung game number 1 eh. And ang magiging problema dito, pre, puro damage yung lineup ng Myanmar eh. Iisa lang ang pa-frontline sa kanila. Walang iba kundi si Han Tuso eh. Paano naman ko itatagpo sa ganyan eh. Lalambot niyan. Tsaka si Kiao Tuya, dito sa last na moment natin, pinuntahan kasi siya ni Binuya pero hindi nakapaglaro. Ayan hindi niya nagamit yung fullest power ng isang Selena dahil binax out kagad siya ni Binuya. Ganun kadedikado ang ang Team Philippines dito. And si Vianya naka-free hit din. Kaya talagang nagtumbahan ng Myanmar second win pagdating sa sa team fight ng Philippines.
This is now a formidable lead para sa Pilipinas. 10-7 ang ating kill score with a 4.2k gold lead. Maganda-ganda ang kanilang pinupuntahan. Vinuya and Pabico medyo nag-build up or nag-pay off na yung ating naging composition. Sure, nahirapan si Pabico kanina. Nagsimula siya na 1, 3, and 2. Pero ever since that third death ay hindi na talaga siya namatay completely. Ngayon napapabayaan nila or pwede na nilang hayaan si Vinuya na mag-isa kasi alam nila na kaya ng pumalagat. Mapapansin mo din yung medyo momentum shift kasi yung mga arrows nitong si Kiao Tuya ay hindi na tumatama kagaya nung una. Yan lang yung mahirap na part no. Tsaka kahit tumama na pre, lalo kay De La Cruz, kay Nepomuceno, kayang-kaya nang saluhin Hindi na siya kagaya before na talaga pag may tinamaan, mamamatay ka agad. Isang garote lang, isang soul eater lang, di ba? Parang ngayon hindi na Iba na ang mga nagiging storya nito. Vinuya ay sobrang tapang din with the vengeance, the spell na meron siya. Inaagawan na nilang resources pre, 6k. Ang gold lead, lolobo pa ito unti-unti. At parang pinipris na nga ng Philippines yung wave ng, ng Myanmar. Kasi nga naman, 70 seconds pa para dun sa Lord. At ayaw mo rin naman na bigla kang mapahamak if in case. Uy, naglapag ng BMI. Naglapag ng BMI. So, kamunti ka na. Buti na lang. Close call yon para sa Myanmar. But still, we cannot deny na lamang ang Pilipinas as of this moment. Nepomuceno, base check na. Giving him a taste of his own medicine. Pre, kanina ginagawa niya rin yan ng game number 1. Sabi ko, akin yan, boy. Men, sinabi ko na you don't do that Huwag niyong gagawin yan sa dagot Oo. Lahat na pre, ito na mainit na ulo. Sinabihan na namin kayo, good luck sa Myanmar, good luck sa galit na Cebu lang makakaharap nyo. Of course, lang pa rin natin si Coach Marvs, yung kababayan natin yan. Pero wala. Pasensya ka na Coach Marvs, trabaho lang, no personality. Myanmar, natudurog na unti-unti. Oo, binasa yata ni Nepomuceno yung comment section kahapon. Nabasa Na-rage bait, no? Na-rage parang bait, pre. Mahirap ma-rage bait ang dagot Tsaka itong si Viana, I have to say, sobrang efficient niya sa paggamit nitong carry. There was a time na tinamaan siya nung unang minuto ng ating laban ng Abyssal Arrow. Pero pagkatapos nun, there wasn't really a lot of threat na nanggagaling dito sa Myanmar. Kaya kung mapapansin mo, sama-sama na talaga sila at kahit mag-isa lang ito, si Nepomuceno ay talagang bibigyan na nila. Ang iba sa mga members ngayon ng Myanmar, talagang ang gusto nila ay walang iba kundi yung Selena at si Kiao Tuya ay babagsak na. Sama mo pa yung appraiser shot ay ibibigay na naman nila pero hindi pa sila titigil dito. It's gonna be another Mystic Gush na talagang ibibigay nila sa dagot. Pero si Nepomuceno ay buhay pa rin. Si Viana na naman na mag-show up. Sa ngayon ay ililigtas naman siya nitong si Vinuya at papasok siya sa loob. Lalabas naman bigla pero walang namatay dito sa Pinas at ang nakakuha na naman ng mga panibago at mas maraming kill sayang Sibol. Men, grabe talaga ang Team Philippines dito. Ito, diretso na kagad sila sa Lord. Alam mo, Carl, masyado talagang mainit na ang ulo ni RTC. Ayaw na talaga paglaruin ng Myanmar. Naalala ko, pre, may special place pala sa puso ni Carl ang Myanmar. Kung maaalala natin, matagal na, history na, kung if you know, you know, may special place sa puso na ni Carl, itong Myanmar na to, ang Burmese, di ba? Ang Burmese goals. Sabi niya, okay, parang bumabalik yung mga war flashbacks, pero kaya talaga nagigigil si Carl ngayon. Men, wala na akong ibang masabi sa gigil ni Carl dahil, true stone pare Totoo to Diba? Totoo Kahit sino yata nga taga Myanmar na makaharap niya, parang he means business all the time. Paano pa ngayon na busy, booked and busy ang schedule nitong si Carlito? Diba? Hindi mo na talaga susumahin 9,000 na naman yung hawak nilang kalamangan at nagmamarcha na yung Lord sa taas. Ay, nagugulong-gulong dito si Anton Suaya. Tumama yung Abyssal Arrow pero wala nang pakialam pa siya ng Pinas Wala lang wave dun sa middle kaya makakahinga pa yung middle turret dito. Lord ay sasamahan na rin ng Team Philippines. Kumukonekta yung Abyssal Arrow pero si De La Cruz lamang ang sumasalo nito. Iiwasan muna nila panandalian. Mamamatay yung Lord pero sa gilid na bahagi na si Vinuya makikipagsabayan siya dito kay Ahane. Igigilid muna niya. Pabico destroyed that threat pero si Nepomuceno yung matras. Kung may question mark pa pre. Kung may question mark pa. Oo, wala ganun talaga minsan talaga, yun na lang ang magagawa mo mapapatanong ka na lang din sa kung ano ba yung na-experience mo o nararanasan mo. Huwag ka mag-alala, ganito talaga yan.
Ganito talaga sila pag galit, men. Oo. Sasabihin ko sana na, Nepomuceno, relax, di ba? Binuya, Easy. relax, mahal ka nun, di ba? Pero Ah. hindi, wala, ganun talaga eh. Minsan kasi, pag mababasa mo talaga yung hinaing ng sandamakmak na mga tao. Pero ito na, may galaw yata sila. Saan sila pupunta? Ang pupuntahan nila, iba kundi nandun sila sa may bantay baba. It's gonna be another takedown at si De La Cruz ang magbabalibag sa kanila. Pabalik sa kung saan sila nang galing. Binuya na naman ang umatake sa may bandang likuran. At andito na sila para targetin itong si Kiao Tuya na wala nang magawa sa pagkakataon na to. Magbabakaway sila. Pero ang goal lang naman ay patumbahin yung inhibitor sa baba. Yahin na muna dito ang Myanmar. Pero 5 miyembro pa mula sa Team Philippines ang buhay. 15 seconds para kay Myo Mint. Medyo bitin ata yung clear wave nila. Si Kiao Tuya nagbabaka sakali na lang na makapana pa. Pero ang katanungan dyan, sa ba yung kanyang damage retribution, binili na ni Carlito yung kanyang trip. Hindi tumama yung operation shot. Pero tatamaan na rin talaga ang Myanmar dito sa larong ito. At gusto na nga ito tapusin. Pero sabi ni Binas, kaya atrasan muna natin. Respetuhin yung damage. Wala na rin naman tayo maka-wave. Kamuntika na ang Burmese, ang Myanmar representative at ang Pinas ay hihinga muna. Oo, nakuha naman na nila yung gusto nila eh. Kumbaga, nasilip lang nila na konti. Aba, parang pwede natin na tapusin yung laban. And trinay nila, niredirect talaga nila completely, but that isn't gonna be the case just yet dahil may dissenting amount of wave clear naman po ang kupunan ng Myanmar. Nasa kanila si Myo Mint na 2-4-4, nasa kanila din si Shine na nung mga oras na yun ay buhay na buhay talaga, pero silipin mo naman kung ano yung ginagawa. Yung Valkyrie's Descent nandun na din. Sure, ang bagsak ni Kiao Tuya dun sa may bandang itaas. Baba ka muna dun or pwede ka muna dun sa base, kuya. It's still a-okay para sa Pilipinas dahil wala nang magko-contest mula sa Burmese at ang Sibol ang kukuha ng Lord. Uy, Pare, may susunod, sabi ko, may diversion na, napanood na natin to sa itaas, hindi tayo nakasunod, pero yun na, masusundan na natin. Hindi yata Pinoy yung observer. Hindi ata niya napansin, okay. Pero ito mapapansin natin na 13 seconds pa, 4v5 maging laro, parang hindi na ata nila kakailanganin pa yung Lord, kasi pinagtulong-tulungan na nila si Hai, hindi ito. 3 lang na titula para sa Myanmar, may Lord pa sa gitna. At kailangan kumapit ng Myanmar dito. 40 seconds bago lumabas itong si Hein, pero mapalag na talaga sila completely yung Mystic Gush. Nakapagtakas pa itong si De La Cruz para makalis sa sitwasyon na yun. Di pa siya naging kalamanas. Pero instead, magkakaroon ng damage sa iba sa mga members dito ng Myanmar. Sinusubukan nila na medyo ipaling yung Lord dun sa kabila, pero si Binuya nandun na sinusubukan na rin mag-target lock. Pero si Pabico nasa-zone out din. Nahiwalay-hiwalay man ang laban. Ganun pa rin ang magiging katapusan.